Nabato ni Athena ng sandal ang mukha ng kanyang boss na si Bruce Addison. Nang makita niya nakatingin ito sa kanyang legs, sinagawan niya ito at tinawag na bastos. Napaawang naman ang labi ni Bruce at hindi makapaniwala na tumingin sa kanya. Sinabi nito na hindi naman legs niya ang tiningnan nito, kundi ang peklat na nasa tuhod nito. Inaasar pa siya nito na wala namang kaaya-aya sa legs niya para tingnan. Nakaramdam ng inis si Athena, ngunit mas nangibabaw ang hiya. Simula noon ay hindi na Miss Castillo ang tawag nito sa kanya, kundi Miss Filingera. Palagi na siya nitong inaasar, at dahil ayaw naman niyang nagpapatalo lang, ay sinasagot din niya ito minsan. Sa opisina ay para silang aso't pusa. Hanggang sa hindi nila namamalayan na unti-unti na pala silang nahuhulog sa isa't isa. Isang araw, habang sila ay nag-aasaran, aksidente silang nagkahalikan dahil nawalan siya ng balanse at natagpuan na lamang niya ang sarili niya na nakapatong dito. Dahil sa aksidente na yon, ay hindi na siya nito inaasar. Hindi na ito masyadong nakikipag-usap sa kanya. Akala niya ikakatuwa niya ang hindi nito pangasar, ngunit hindi. Hinahanap niya ang pangasar at pagiging aso't pusa nila. Naiinis pa siya dahil kumuha ito ng ibang sekretarya at siya naman ay nilagay sa finance department sa hindi malamang dahilan. Hindi niya rin gusto ang pagpalit nito ng sekretarya dahil babae rin ang kinuha nito at mas maganda sa kanya. Mas lalong naging magulo ang utak niya at hindi mapakali kakaisip kung ano na ang ginagawa ng mga ito sa loob ng opisina. Knowing na maganda rin ang sekretarya nito at sexy. Hindi na napanatag ang loob niya, kaya naman, tinanong niya ito kung bakit tinapon siya sa finance department. Sinabi naman ito ang totoo. Sinabi nito na ayaw nito na mapalapit pa sa kanya dahil baka hindi nito mapigilan ang sarili. Nang marinig ito ni Athena, ay natuwa naman siya. Sinabi rin niya rito ang kanyang tunay na nararamdaman. Dahil doon, nagpaalam naman ito na manligaw, kaya pumayag naman siya. Kalaunan, nang handa na sana niyang sagutin si Bruce, nakita niya naman na hinalikan nito sa noo ang sekretarya. Naisip niya na hindi ito seryoso at pinaglalaroan lang siya. Dumistansya siya rito. Napansin naman ito ang paglayo sa kanya, kaya tinanong siya nito. Hindi naman napigilan ni Athena ang bugso ng kanyang damdamin, kaya nasabi niyang nagseselos siya. Kinilig naman si Bruce at nagpaliwanag. Ito pala ay malapit na pinsan nito. Nag-confess naman si Bruce sa kanya. Sinabi nito na hindi siya nito kayang lokohin dahil una pa lang ay gusto na siya nito. Wala na silang sinayang pa na pagkakataon. Pinakilig din naman siya nito, kaya naisip niya na baka panahon na rin para pakiligin ito, kaya nag-yes na siya rito. Bumalik na rin siya sa pagiging sekretarya. Kasabay noon ay ang pag-anunsyo ni Bruce sa mga empleyado nito na sila ng dalawa. Okay, Athena, bagong simula. Kaya mo to. Bulong niya sa sarili. Si Athena Castillo ay galing sa mahirap na pamilya. Siya ang maswerteng natanggap bilang sekretarya ng CEO sa Addison Innovations. Unang araw, kaya maaga siyang pumasok. Dala ang kaba at sabik para sa bagong trabaho, bagong paligid, at bagong hamon sa buhay. Suot ni Athena ang kanyang puting blusa, itim na paldang 2 pulgada sa itaas ng tuhod, at simpleng itim na sandalyas. Nakaayos ang kanyang buhok, at kahit ramdam pa rin ang pagod sa biyahe, pinilit niyang ngumiti habang naglalakad sa pasilyo. Habang nagmamadali siyang maglakad papunta sa opisina ng CEO, napansin niyang tahimik ang buong paligid. Sobrang tahimik, na para bang may nag-aabang. May nakita siyang lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hawak ng isang folder at nakasandal sa pintuan ng opisina. Para siyang lalaking lumabas mula sa isang magazine. Malinis ang gupit, matangkad, malapad ang balikat, seryoso ang ekspresyon, at higit sa lahat, nakatingin ng diretso. O mas tamang sabihin, nakatingin sa mga hita niya. Ano ba to? Bulong niya.
Napahinto siya sa gitna ng pasilyo. Akala ko ba profesional at marespeto ang mga tao rito? Pero bakit ganun ang tingin? Hindi niya namalayang napakapit siya sa strap ng kanyang sandalyas. At bago pa man siya makapag-isip, ay tumama na ang sandalyas nito, diretso sa mukha ng lalaki. Ay Diyos ko! Sigaw ng isang staff na nakakita. Gulat ang lahat. Katahimikan ang bumalot sa pasilyo. At si Athena ay nanigas na para bang hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. At ang lalaki, nakahawak sa pisngi, nagulat at bahagyang napailing. Lingid sa kaalaman ni Athena na ang taong binato niya ng sandalyas ay ang kanyang magiging boss na walang iba, si Bruce. Si Bruce Addison, ang CEO ng Addison Innovations. May kaakit-akit na presensya na tiyak mabibighani ang kababaihan. Dahil sa kanyang mahigpit na pamamahala, kinatatakutan siya ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit lingid sa kaalaman nila, si Bruce ay may mabuting puso. Ibinato mo ba talagang sandalyas mo sa mukha ko? Malamig na tanong ni Bruce, hindi makapaniwala. Namula si Athena, ngunit mas nangibabaw ang inis kaysa hiya. Nakatingin ka? Balik sigaw niya. Nakatingin ka sa mga hita ko? Bastos ka ba? Nag-angat ng kilay si Bruce, halatang hindi makapaniwala na may empleyadong sumigaw at bumato sa kanya sa mukha. Hindi ako nakatingin sa mga hita mo. Sabi ni Bruce sa isang matatag na tinig, pero ramdam ang tensyon. Tinitingnan ko yung peklat sa tuhod mo. Napatingin si Athena pababa sa tuhod niya. Oo nga, kita ang maliit na peklat na nakuha niya nung bata pa siya. Pero hindi yun ang mahalaga. Palusot, singhal niya. Hindi mo naman kailangan titigan ng ganun. Pumikit sandali si Bruce at ang ekspresyon nito ay unti-unting nagbago mula sa pagkalito tungo sa natatagong tuwa. Grabe, iba rin. Mahinang sabi ni Bruce. Napasingkit si Athena. Nagpanting ang tenga. Iba na ano? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Bruce. Tinititigan ang mukha niya. Hindi sa bastos na paraan, kundi para bang sinusuri siya na parang palaisipan. Iba sa pagiging dramatiko. At saka, walang personalan. Hindi naman ganun kawili-wili ang mga hita mo. Ano? May ilang staff sa malayo ang napatawa, pero agad sumeryoso nang lingunin sila ni Bruce. Namumula ang mukha ni Athena. Halong hiya at inis ang nag-aapoy sa pisngi niya. Binato mo talaga ako ng sandalyas ha? Ulit ni Bruce, na para bang sinusubukang tanggapin ang nangyari. Kasi, nakapamewang nasabi ni Athena. Kasi akala ko. Nabastos ako? Dugtong ni Bruce. Dahil tinignan ko ang peklat mo? Tumikim si Athena, umiwas ng tingin. Pero hindi siya papayag na matalo sa argumento. Pwede mo namang sabihin kung may problema ka. At pwede mo ring idaan sa usapan, hindi yung basta ka na lang ng babato ng sandalyas. Dagdag ni Bruce. Doon lang tuluyang natauhan si Athena. Ay Diyos ko, patay binato ba naman ang sandalyas ng CEO natin? Rinig ni Athena na sabi ng isang staff. Napahigpit ang hawak ni Athena sa natitira niyang sandalyas at halos gusto niyang matunaw sa sahig. Sir, bulong niya. Unti-unting nilalamon ng hiya. Hindi ko po alam na kayo ang CEO. Ang lagkit niyo po kasi makatingin. Sir, sorry po talaga. Kung gayon, miss. Lumapit si Bruce. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa. Sa susunod na isipin mong nakatingin ako sa mga hita mo. Napalunok si Athena. Huwag mong ibato ang sandalyas mo sa mukha ko. Nahihirapan siyang tumugon. Hindi niya alam kung kinakabahan ba siya, natatakot, o naiilang dahil ang gwapo nito pag malapitan. Biglang tumunog ang elevator at bumaba ang ilang empleyado. Napatigil sila nang makita ang sandalyas sa sahig at si Bruce na hawak pa ang pisngi. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ng isang empleyado. Lalong namula si Athena, parang kulay hinog na kamatis ang kanyang mukha.
Itinuro siya ni Bruce. Ito ang bago kong sekretarya. Anunsyo ni Bruce. At sinubukan lang naman niya akong patayin gamit ang sandalyas. Sir, halos pabulong pero puno ng hiya. Tumawa si Bruce. Hindi malakas, pero sapat para marinig ng lahat. Relax lang, Miss. Castillo po. Athena Castillo. Hindi pa naman kita tinatanggal. Sir. Pero, dagdag niya. Dumukwang ng bahagya at matalimang tingin. Sa susunod na bumato ka ulit sa akin. Napasinghap si Athena. Inaasahan kong pares yan. Halos bumigay ang tuhod ni Athena. Ano bang klaseng boss to? Pabulong niyang reklamo. Ngayon, pulutin mo ng sandalyas mo. Sabi ni Bruce habang tumalikod papasok sa opisina. At sumunod ka, Miss Castillo. Huli na tayo para sa training mo. Nararamdaman ni Athena ang matinding pagngingit-ngit at halos mamula ang buong mukha niya na parang hinog na kamati sa sobrang hiya. Wala na siyang ibang pagpipilian kaya kinuha niya ang kanyang sandalyas at tahimik na sumunod. Habang naglalakad siya papasok sa loob ng opisina, ramdam niya ang ilang staff na pinipigilan ng pagtawa. Mga pilit na ngising, alam niyang para sa kanya. Sa bawat hakbang ay parang lumulubog ang puso niya at ang tanging nais niya ay maglaho na lang sa mundo upang matakasan ang nakakapanindig balahibong kahihiyan. Simula ng araw na nabatuhan ni Athena ng sandalya si Bruce, hindi na naging tahimik ang buhay niya sa Addison Innovations. Para bang may personal na misyon si Bruce Addison, nasa rin siya kada minuto na magkikita sila. Pagpasok pa lang niya sa opisina kinabukasan, narinig na niya agad ang boses ng taong pinakaayaw niyang makita sa umaga. Magandang umaga, Miss Miss Castillo. Ani ni Bruce. Nakasandal sa salaming pader ng opisina niya na para bang modelo ng isang mamahaling kasuotan. Nakangisi siya na parang sobrang ipinagmamalaki ang pang-aasar niya. Napahinto si Athena. Aba, unang oras pa lang ng araw, nangasar na naman. Sabi ni Athena sa kanyang sarili. Sir, may HR po tayo. Gusto niyo pong subukan? Maldita niyang sagot habang naglalakad. Nagbaba ng tingin si Bruce sa kanya at tumawa ng mahina. Sige, sabihin mo sa kanila na binato mo ang boss mo gamit ng sandalyas. Lumingon si Athena at tiningnan ito ng masama. Self-defense po yun. Baka nakakalimutan niyo. Self-defense? Inisip mong tinititigan kong mga hita mo? Napasinghap si Athena. Kasi naman, itinaas ni Bruce ang isang daliri. Pinuto lang sasabihin niya. Relax. Sabi ko na sa'yo, peklat lang sa tuhod mong tinitingnan ko. Hindi ang mga hita mo. Hindi naman nakakaakit ang mga hita mo. Wow, grabe ka. Singhal ni Athena. Ngumisi si Bruce. Ikaw ang nagsimula. Pagdating ni Athena sa workstation, ramdam ni Athena ang mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. Hindi man tsismosa ang mga empleyado, hindi rin sila santo pagdating sa tsismisan. Grabe, Bes. Ikaw lang yata ang nakapangbato ng sandalyas kay Sir Bruce nang hindi natanggal sa trabaho. Bulong ng katrabaho niyang si Gina. Hindi ko siya hinagisan. Mabilis na depensa ni Athena. Nadulas lang yung kamay ko. Sure? Sagot ni Gina. Naka-cross arm pa. Bakit hanggang ngayon inaasar ka pa rin niya? Baka bored lang siya. Sagot ni Athena. Pilit na nagpapaniwala sa sarili. Lumapit pa si Gina. Oh, baka type ka niya. Ha? Hindi no? Mabilis at namumulang tugon ni Athena. Kung maasar yun, full time. Full time nga, sa'yo lang. Tukso ni Gina. Dahilan para lalo pang mamula si Athena. Umismid na lang si Athena at nagbukas ng computer. Pero kahit anong tanggi ni Athena, hindi niya maitatangging pulang-pula ang buong mukha niya. Ay sa wakas, nakaya ko rin ang first week ko. Tahimik ang opisina habang nakaupo si Athena sa desk niya. Hawak ang ballpen na paulit-ulit niyang iniikot sa pagitan ng mga daliri.
Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa monitor. Grabe, pero yung kahiyan ng first day hanggang ngayon, parang gusto ko pa rin magtago sa ilalim ng mesa. Pero mabilis niyang tinapik ang sariling noo. Pero whatever, nandito na ako para kumita ng pera. Hindi para sa pride, kaya kakayanin ko to. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Bruce. Lumabas ito na para bang may personal na misyon na guluhin ang sistema ng buhay niya. Athena. Yes, Your Royal Annoyance? Sagot niya nang hindi tumitingin. What? Ay, sorry sir. I mean, yes po. Tinitigan siya ni Bruce na parang pinag-iisipan kung dapat ba siyang pagalitan o bigyan ng medalya. Gawan mo ako ng kape. Opo. Sagot niya at tumayo. Huminto siya pagdating sa pinto. Black po o yung kape na kasing pait ng ugali niyo? Napapikit si Bruce. Just bring the coffee. Pagbalik niya, hawak ang tasang sinalubong siya nito. Ang tagal mo. Traffic po sa pantry. Flat niyang sagot. Ayusin mo ang schedule ko. Opo. I-print mo to. Opo. Unreorganized. Sir. Putol niya. Isa-isa lang po. Hindi po ako robot. Tahimik ang paligid. Tapos napangisi si Bruce. Lumapit siya ng kaunti at tumingin sa kanya na parang pinag-aaralan siya. Ang dami mong energy ngayon. Sabi niya. First week mo pa lang pero parang gusto mo nang makipagbardagulan sa CEO. Hindi siya tumingin. Sir, energy lang po to ng taong may bills. Or maybe you just enjoyed arguing with me. Dagdag niya. You talk back a lot for a secretary. Professional po akong sumagot. Sagot niya. Hindi ko kasalanan kung sensitive po kayo. Napangiti ng bahagya si Bruce. Hindi halata, pero andon. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi bastos, pero mapanuri. Alam mo, kung bakit ka komportable ganyan kumausap sa akin? Tanong niya. Baka amnesia po kayo? Balik ni Athena agad. Wala naman akong choice. Hindi kaya ganyan kasi hindi mo ako gusto? Napatingin siya sa kanya. Ha? Hindi mo ako tinitingnan tulad ng ibang babae dito. Dagdag niya. Napabuntong hininga siya. Sir, nagtatrabaho po ako. Hindi po to dating site. Bahagyang natawa si Bruce. Good. Good? Taas kilay niya. Huminto siya sandali bago nagsalita muli. Because honestly, crossed arms niya. You're not my type. Mas hindi kita type, sir. Tinaasan siya ng kilay. Oh, really? Sir, kung ilalagay ko po sa personality niyo sa resume, negative impact po. May ilang empleyado sa gilid na muntik ng mabulunan. Napakatapang mo naman para sabihin yan sa akin. Sabi ni Bruce. Sir, kayo pong nakatira sa opisina. Ako po ay may buhay sa labas. Lumapit si Bruce ng kaunti at ngumiti siya ng matamis. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Ay sir, sa pagtatrabaho pa lang sa inyo, grabe na ang hirap. Ayun, nag-init ang ulo ni Bruce pagkarinig pa lang niya. Hindi siya makapaniwala na napakawalang modo ang magiging sekretarya niya. Mas dumagdag pa ang kanyang nais na mas pahirapan ang babae. Athena, tawag ni Bruce habang hawak ang folder. Ano na naman po? Ilagay mo nga to sa ibabaw ng cabinet. Napatingala si Athena sa cabinet. Masyadong mataas ito para sa kanya. Sir, ito na po ba yung moment na ipapahatid niyo ako sa langit? Just do it. Problema ko ba kung panda ka? Para sa sahod. Para sa bills. Para sa future ko. Ginamit ni Athena ang maliit na step stool at tinaas ang folder. Athena, ano na naman po? Napalingon siya. Ngunit agad niyang napagtanto na maling desisyon yun. Kasunod nun, umaga ang stool na kinauupuan niya. Kaya dahil dito,
Nabitawan niya ang hawak na folder. Bago pa man siya makabawi, nawala na siya ng balanse. At sa isang iglap, bigla na lang siyang napadapa diretso sa ibabaw ni Bruce. Dahil sa paggagulat, napahawak siya sa balikat nito. Habang si Bruce naman ay nanatiling nakatitig sa kanya. Kapwa sila hindi makapaniwala sa hindi inaasahang pagkakadikit ng labi nila. Putik, bulong niya. Mabilis siyang umatras. Sorry, hindi ko po sinadya. Hindi ko alam na malapit kayo. Tumikim si Bruce. It's fine. Tahimik ang buong floor kinabukasan. Ngunit mas ramdam ni Athena ang katahimikan kaysa sino man. Karaniwan, sa oras na umupo siya sa desk niya, may maririnig na agad siyang boses mula sa kabilang glass wall. Ay, Diyos ko, naghalikan kami. Napahigpit ang kapit niya sa mouse. Sa totoo lang, ang lambot ng labi ni boss. Agad siyang umiling. Parang sinasampal ang sarili, gamit ang isip. Hoy Athena, trabaho, hindi nobela, hindi teleserye, hindi pantasya. Bulong niya sa sarili. Tumayo siya. Kinuha ang isang folder at naglakad papunta sa opisina ni Bruce. Sir, yung report po. Hindi man lang siya tiningnan ni Bruce. Ilapag mo lang sa mesa ko. Inilapag ni Athena ang folder ng dahan-dahan. Parang umaasang sa huling segundo ay titingin ito sa kanya. Pero wala. Hindi man lang siya nilingon. Seryoso? Hindi niya napigilang lumabas sa bibig. Hindi mo man lang ako tiningnan? Walang sagot mula kay Bruce. Walang kahit anong reaksyon. Para siyang hangin sa loob ng silid. At habang lumalabas si Athena ng opisina, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Isang bigat na ayaw pa niyang aminin sa sarili. Pagdating niya sa hallway, agad niyang napansin ang isang babae. Hindi basta babae. Maganda, maaliwalas ang mukha, maayos ang postura, at halatang alam ang ganda niya. Bagong sekretarya. Nakatayo ito sa labas ng opisina ni Bruce. Hawak ang tablet at may kakaibang lambing ang boses ng magsalita. Sir Bruce, kailangan niyo pa po ba ng iba? Tanong ng sekretarya. Napalingon sana si Athena palayo, pero napahinto siya nang marinig ang sagot ni Bruce. Yung iba mamaya. Kasunod noon ay isang maikling tawa. Tawa ni Bruce. At matagal na niyang hindi narinig ang ganoong tunog. Napahinto siya. Parang biglang sumikip ang dibdib. Ay wow, tumatawa ka na pala. Bulong niya sa sarili habang pabalik sa desk. Bit-bit ang bigat na parang bato. Nagtitipa siya. Nagbukas ng email. Sumagot ng tawag. Pero lutang ang utak niya. Paulit-ulit na gumuguhit sa isip niya ang imahe ng bagong sekretaryang maganda. Maayos. Hindi sumasagot sa boss. Hindi sarkastiko, hindi nakakainis. Perpekto. At nang sumulyap siya sa gilid, nakita niyang sekretaryang tumatawa, marahan at mahinhin. At doon, nanigas ang panga ni Athena. Hindi niya man napansin, pero sobrang higpit na ng hawak niya sa ballpen. Bakit parang gusto kong ihulog siya sa basurahan? Sambit niya sa sarili. Napapikit si Athena. Pilit inaalis ang naiisip. Pero ramdam niya ang kurot at sakit. Ang selos na ayaw niyang tanggapin. Pagkaraan ng ilang minuto, may isa na namang dokumentong kailangang pirmahan. Tumayo siya, naglakad, at pumasok muli sa opisina ng boss. Sir, papirma. Hindi pa rin siya tiningnan ni Bruce. Iwan mo lang. Napatingin si Athena nang hindi na nakayang kimkimin ang nararamdaman. Para siyang nabasag sa malamig na tono. Sir, galit po ba kayo sa akin? Sandaling tumigil ang kamay ni Bruce sa pagsusulat. Ngunit hindi siya tumingin. Walang sagot. Walang kahit anong tugon kaya lumabas ulit si Athena. At sa salamin ng hallway, hindi niya nakita ang sarili, kundi ang bagong sekretarya. Nakangiti ito. Nakatayo. Tila may hinihintay at para bang siya ang bagong Athena. At doon niya naramdaman ang tunay na sakit.
Ito pala yung pakiramdam ng napalitan. Napatawa siya sa sarili. Pagbalik niya sa desk, naupo siya. Napahawak sa sentido, habang iniisip kung paano dating gustong-gusto niyang tumigil si Bruce. Gustong-gusto niyang matahimik ito. Pero ngayon, mas gusto niya itong sigawan. Mas gusto ko yung maingay siya. Mahina siyang natawa, halos pabulong na. At mas gusto ko pang iba't totong ballpen sa bagong sekretarya. Napailing siya. Pilit pa rin nagbibiro, pero sa dibdib niya, alam niyang hindi yun biro. Tinapon si Athena sa finance na parang hindi man lang pinag-isipan. Isang araw, dumating siya sa trabaho na may regular na kape sa kamay at sa sumunod na minuto, lilipat na pala siya ng departamento. Walang konsiderasyon, wala man lang paunang pasabi. Parang isang bagay lang siya na pwedeng ilipat kung kailan gustuhin. At kahit pilit ni Athena na pinapakalma ang sarili, ramdam niya ang hapdi. Lalo na't hindi ito galing sa HR, kundi galing kay Bruce mismo. Siya ang nag-request, siya ang pumirma, siya ang nagpaalis sa kanya. Mas lalo pang bumigat ang araw niya nang mapansin ang bagong routine ni Bruce kasama ang bagong sekretarya. Maaliwalas ang babae, maganda, mahinahon. At tuwing dadaan si Athena sa dati nilang departamento, nakikita niya ang eksenang hindi niya akalaing makikita. Si Bruce na nakangiti, si Bruce na tumatawa, si Bruce na parang mas magaan ang mundo niya mula nang dumating ang sekretarya. At habang tinitignan niya yon mula sa malayo, para siyang nilalamig. Hindi dahil galit siya sa babae, hindi rin dahil galit siya kay Bruce, kundi dahil ngayon, malinaw na malinaw sa kanya kung gaano sila magkaiba, kung gaano siya kalayo sa babaeng yon. At baka nga yun ang tipo ni Bruce, at baka hindi siya yon. Buti na lang, may naging kaibigan siya sa finance department, si Marco, na bago pa lang sa department, pero parang matagal nang kilala ang lahat. Gwapo, maaliwalas, masayahin, at higit sa lahat, marunong rumespeto. Sa unang araw ni Athena sa bagong base niya, siya agad ang lumapit. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi kami snob dito. Safe space to. Sabi pa ni Marco. At doon, unang beses sa araw na yon, napangiti si Athena ng totoo. Unti-unting naging magaan ang araw niya. May makatulong sa worksheets, may kausap sa breaks, may kakampi. Sa loob ng ilang araw, naging natural na sa kanilang dalawa ang sabay mag-lunch, sabay mag-coffee, at mag-share ng random facts tungkol sa buhay. Para bang lumuwag ang dibdib niya sa presensya ni Marco. Isang araw, nagyaya si Marco na sa pantry sila kumain. Hindi ito tipikal kay Athena. Masanay siyang kumain sa desk para walang istorbo. Pero sumama siya. At nung umupo sila sa gitna, hindi niya inasahang tatawa siya ng tatawa. May silly joke si Marco. May kwento tungkol sa dati niyang boss. May patawa tungkol sa mga terms ng finance na parang palayaw lang. Napatawa talaga siya. Ito talaga ang perk ng bagong department. May bago kang ka-lunchmate na cute. Huwag kang maingay, baka isipin ng ibang tao, ikaw yan. Hanggang sa biglang tumahimik ang ilang tao. May pumasok sa pantry na hindi dapat naroon. Walang iba, kundi si Bruce. Hindi ito kumakain sa pantry. Never. May sarili itong mini-ref at mahigpit sa routine. Pero ngayon, he walks straight in. Walang bitbit, walang kausap, at walang ibang direksyon kundi saan nakaupo si Athena at Marco. Umupo si Bruce sa mesa, katapat nila. Napatigil si Athena sa pagnguya. Nakita niya ang matulis sa tingin ni Bruce. Parang may sinusuri. Hindi yung tinging naliligaw. Hindi tinging walang pakialam. Tingin yon na may iniisip. Tingin na may gusto itong malaman. At ang pinakapansin-pansin, hindi si Athena ang tinitingnan niya, kundi si Marco. Sir Bruce, pasta, gawa ko kagabi. Hindi gumalaw si Bruce. No. Malamig at diretso ang sagot ni Bruce. Walang galang. Walang bahid ng interes.
Para namang lumunok ng bato si Athena sa biglang tensyon na sumiksik sa mesa nila. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pagkain. Ngunit sa tuwing tatawa siya sa biro ni Marco, napapansin niyang bahagyang sumisikip ang ekspresyon ni Bruce na para bang pinipigilan ng sarili. Nang muli pang magbiro si Marco, napatawa si Athena ng malakas. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang bahagyang nag-angat ng kilay si Bruce. Isang maliit, ngunit malinaw na reaksyon na hindi niya napalampas. Parang nangaasar ang tadhana. Saglit na nagsalubong ang mga mata nila. Maigsi lang ang sandaling yun. Ngunit sapat para makita ni Athena ang bahagyang pag-igting ng panga ng lalaki. Isang kumpirmasyong may kung anong hindi niya mabasa. Pero malinaw niyang nararamdaman. Nagselos ba yun? Hindi. Imposible. Pero bakit ganito ang tingin niya? At bakit ganun ang presensya? Tila ba may ibig ipahiwatig? Higit sa lahat, bakit siya nandito? Natigil lang ang tensyon nang matapos silang kumain at tumayo para magligpit. Habang bitbit ni Athena ang tray, narinig niya ang boses sa likod niya. Ang boses na ayaw niyang marinig ngayon. Athena. Napahinto si Athena. Hindi lumingon. At wala ring nasabi. Tumayo lamang siya ng diretso at dahan-dahang huminga upang pakalmahin ang sarili. Pagharap niya, tumambad si Bruce na may matigas na ekspresyon. Nakatuon ang tingin nito sa kanya. Para bang may nais pang sabihin at gusto siyang kausapin ng mas mahaba, ngunit halatang pinipigilan ng sarili. Yes, sir. Lumapit si Bruce ng bahagya. Hindi nakakatakot ang galaw niya, pero sapat ang lapit para mapansin ni Athena na may kakaiba sa paraan ng paglakad nito. Agad niyang napagtanto na hindi ito pumunta sa pantry para kumain. May iba itong pakay. At iyon, ang mas lalong nagpatibok ng kaba sa kanyang dibdib. You and that guy. You seem close. May kung anong pumitik sa loob ni Athena, pero hindi siya nagpakita. Tinanguan niya si Bruce, ngiting nakakaasar. We're friends. May issue ba? Tumingin si Bruce ngunit hindi sumagot o umalis. Nanatili siyang nakatayo sa harap ni Athena. Nakatitig na para bang may gustong sabihin, ngunit hindi masabi. Iyon ang lalong ikinainis ni Athena. Ang bigat ng presensya ng lalaki, kahit walang anumang salita. Sanay si Bruce sa ganitong uri ng katahimikan, yung mas nakakasakal pa kaysa sa sermon. Habang nananatiling makapal ang tensyon sa pagitan nila, dumaan si Marco sa likod nila na may hawak na tumbler. Saglit na tumingin at halatang nagtatanong sa sarili kung ano na naman ang nangyayari. Athena, ready ka na? Napalipat ang tingin ni Bruce. Tumingin siya kay Marco at sandaling bumalik ang tingin kay Athena, ngunit nanatiling tahimik. Sa isang iglap, may biglang sumiksik sa dibdib ni Athena. Hindi niya matukoy kung tuwa o inis, pero alam niyang may bahagi ng pagkatao niya na natuwa sa nakita. Hindi komportable si Bruce. Palagi siyang nakamasid kay Marco at Athena at ramdam ni Athena ang bawat titig. Kahit na inalis niya ang tingin mula sa lalaki at sumunod kay Marco palabas, nanatili sa kanya ang isang katotohanang ayaw niyang harapin. Hindi lang siya ang nagsiselos, si Bruce rin. Ngunit napaisip si Athena kung baka sa sariling palagay lamang niya ito. Baka assuming lang siya. Kinabukasan, pagpasok ni Athena sa elevator, hindi niya inaasahan na makakasabay niya si Bruce. Tahimik silang dalawa at bawat segundo ay tumatagal ng parang oras. Sa isip ni Athena, paulit-ulit ang tanong, bakit nga ba siya inilipat sa finance department? Pilit niyang kinukontrol ang tibok ng puso, ngunit ramdam niya ang kaba na hindi niya maitatanggi. Sir Bruce, kung hindi niyo mamasamain, nais ko lamang pong itanong bakit niyo po ako inilipat sa ibang department. Siguro sir, affected ka sa kiss natin. At peking tumawa si Athena. Tumango si Bruce ng bahagya at tiningnan siya sa mata. Tahimik at ang lalim ng kanyang titig ay nagdulot ng init kay Athena.
Unti-unting lumapit si Bruce. Tila bawat hakbang niya ay umiikot ang mundo. Humihila sa puso ng babae. Kung sasabihin kong oo, may magagawa ka ba? Natameme si Athena. Hindi makapagsalita sa bigat ng tanong at ng tensyon sa pagitan nila. Biro lang po, sir. Ngunit hindi natapos ang kanyang sagot. Ayokong nakikitang lalaking yon. Napailing si Athena. Bahagyang naisantabi ang sariling isip. Pero mabait naman si Marco. Marespeto siya. Hindi na natapos ni Athena ang pangungusap. Natigilan siya nang dahan-dahan na lumapit si Bruce. Hinawakan ang kanyang mukha at ramdam niya agad ang init ng halik. Ang halik ay unti-unting lumalalim, puno ng tensyon at emosyon na matagal nang nakaimbak sa pagitan nila. Nangangalay ang tuhod ni Athena sa hindi maipaliwanag na naramdaman. Halos hindi niya mapanatili ang balanse habang ramdam ang palitan ng labi at init ng katawan ni Bruce na tila nagtatak ng kanyang puso sa sariling ritmo. Ramdam niya ang bawat galaw ni Bruce, ang dahang-dahang hawak sa kanyang ulo, ang malambot ngunit determinadong presyon ng labi, at ang paraan ng paghinga na nagdudulot ng kakaibang tensyon sa dibdib niya. Para bang bawat segundo ay nagtatagal. Bawat sandali ay puno ng init. At bawat pagkilos ay nagmumungkahi ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mundo sa loob ng elevator ay tila naglaho. Walang ibang tao. Walang ingay. Puro sila lang. Ngunit biglang tumunog ang elevator at unti-unting bumalik ang katotohanan sa paligid. Para bang isang malamig na hangin ang dumampi sa kanila at pareho silang humiwalay. Bahagyang huminga ng malalim. Parehong nahihiya at naguguluhan sa nangyari. Ano ba to? Bakit ganito ang puso ko? Bulong niya sa sarili. Si Bruce naman na nakatingin sa kanya, naglabas ng bahagyang ngiti. Ngunit ramdam niya rin ang tensyon at ang pag-aalangan. Athena, kailangan nating mag-usap. Hindi natin pwedeng palampasin to. Napangiti si Athena. Bahagyang napapikit. Ang init sa loob ng katawan niya ay hindi pa rin nawawala. Ngunit alam niyang kailangan nilang maging maingat. Tumigil ang elevator sa kanilang floor. Pareho silang lumabas. At kahit tahimik ang paligid, ramdam nila ang alon ng tensyon sa pagitan nila. Ang halik na yon ay nag-iwan ng marka hindi lamang sa katawan, kundi sa isip at puso ni Athena. Ramdam niya ang presensya ni Bruce sa bawat hakbang, bawat pag-ikot ng katawan, at bawat tingin na hindi niya mapigilan. Sa mga susunod na minuto, habang naglalakad sila sa hallway papunta sa kani-kanilang departamento, hindi mapigilan ni Athena ang mga alaala ng nangyari. Ang bawat sandali ay nagiging mas matindi ang emosyon, ang init, ang tensyon, at ang excitement ay sabay na dumadaloy sa kanya. Napagtanto niya na kahit pilit niyang pigilan ang sarili, may bahagi siya na gustong mapalapit pa kay Bruce, na gustong maramdaman ang bawat sandali na kasama siya. Ihahatid na lang kita, Athena. Napalingon si Athena kay Marco. Bahagyang napapangiti, ngunit may kaunting hiya. Uwian na, at nagkataong nakasabay niya si Marco. Naku, wag na Marco. Kaya ko naman umuwi. Ngunit bago pa man makasagot si Marco, may biglang tumigil na sasakyan sa harap nila. Bahagyang namutla ang mukha ni Athena nang makita kung sino ang lumabas mula sa kotse. Si Bruce. Tahimik na bumaba si Bruce. Nakaayos ang damit, may hawak na bag, at ang titig ay diretso kay Athena. Para bang huminto ang oras at ang mundo sa paligid nila ay naglaho. Ramdam ni Athena ang tibok ng puso niya. Biglang naging mabigat ang bawat hakbang niya. Parang bawat galaw ay sinusuri ng mata ni Bruce. Hindi niya maalis ang isip niya sa mga nangyari sa umaga sa elevator. Ang halik, ang init ng tensyon, at ngayon, narito siya. Nakatayo sa harap niya. Tahimik, ngunit puno ng presensya. Athena, pwede ba kitang ihatid? Napalingon si Athena kay Marco, na bahagyang natigilan, ngunit pumiti lamang bilang senyales na siya'y aalis. Sige, Sir Bruce.
Salamat. Habang sila'y naglalakad papunta sa kotse, ramdam ni Athena ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi biro ang naramdaman niya. Isang halo ang excitement, kaba, at kaunting pangamba. Ang bawat hakbang ni Bruce ay maingat, tahimik, at tila may sariling ritmo na tumutugma sa tibok ng puso niya. Athena, about sa paglipat mo sa finance. Napatingin si Bruce kay Athena. Bahagyang napapikit, pilit kinukontrol ang sarili. Sir, alam ko na may dahilan ka. Kahit na nakakalungkot sa simula, naintindihan ko naman ngayon. Tumango si Bruce. Ang mga mata niya ay naglalaman ng halong emosyon. Seryoso, sincere, at may bahid ng pangangalaga. Ayokong masyado kung mapalapit sa akin noon. Kasi baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. At baka masaktan ka rin. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa hindi ko kayang kontrolin ang nararamdaman ko. Nanlaki ang mata ni Athena sa pagiging totoo niya. Napangiti siya ng bahagya. Bahagyang napapikit sa ginhawa na kanyang naramdaman. Ramdam niya ang init ng presensya ni Bruce, ang tahimik na pangangalaga sa bawat kilos, at ang dahang-dahang pagbibigay ng espasyo habang nagiging malapit. Sir, salamat sa pagsasabi mo ng totoo. Sobrang halaga nito sa akin. Tahimik silang naglakad sa daan, at ang katahimikan ay hindi awkward. Punong-puno ng emosyon at mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Sa bawat sandali, ramdam ni Athena ang unti-unting pagbukas ng puso ni Bruce sa kanya. Habang papalapit sa kotse, biglang tumigil si Bruce at hinawakan ang kamay ni Athena. Hindi ito matapang o agresibo. Dahan-dahan, ngunit tiyak ang paghawak. Para bang sinasabi ng bawat galaw, narito ako at gusto kitang protektahan. Ang puso ko, bakit parang mabilis ang tibok? Sambit niya sa sarili. Athena, gusto kong malaman mo. Gusto kong manligaw? Nanlaki ang mga mata ni Athena. Hindi maipaliwanag ang damdaming bumabalot sa kanya. Halo ang kaba, excitement, at kaligayahan. Ang bawat salita ni Bruce ay tila musika. Bawat galaw ay puno ng pangako. Ngunit bago pa man siya makasagot, napansin ni Athena ang paglapit ng bagong sekretarya. Masayang naglalakad at walang kamalay-malay sa tensyon na nagaganap. Kaunting selos ang sumagi sa dibdib ni Athena. Ramdam niya ang maliit na pangungulila, ngunit mabilis niyang kinontrol ang sarili. Alam niyang hindi tama ang isipin yon laban sa sarili. Sir, hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero... Hindi mo kailangan sabihin. Ramdam ko naman. Napangiti si Athena. Bahagyang napapikit. At ramdam niya ang init ng kamay ni Bruce habang hinahawakan siya. Sa mga sandaling yon, para bang wala ng ibang tao sa paligid. Ang mundo nila ay nag-iisa. Puno ng tensyon, excitement, at unti-unting pagbubukas ng damdamin. Pagdating sa kotse, binuksan ni Bruce ang pinto at dahan-dahang pinapasok si Athena. Ang bawat galaw niya ay maingat, tahimik, at puno ng respeto, ngunit ramdam ni Athena ang tensyon at init sa bawat kilos. Athena, simulan natin ito. Slowly pero sigurado. Napangiti si Athena. Bahagyang napapikit sa sobrang saya. Ramdam niya ang bawat emosyon. Kaba, kilig, excitement, at sa unang pagkakataon, naisip niya na kaya niyang harapin ang bawat sandali, kasama si Bruce sa tamang paraan. Umandar ang kotse, at habang sila'y naglalakbay, tahimik lamang sila. Ngunit bawat titig, bawat galaw, ay puno ng mensahe. Ang selos, ang tensyon, ang anticipation, lahat ay naglaho. At ramdam ni Athena na hindi na siya nag-iisa sa nararamdaman niya. Sa wakas, naramdaman niya ang sigurado, kahit dahan-dahan, sa puso ni Bruce. Simula nang aminin ni Bruce kay Athena ang nararamdaman niya, naging mas malinaw ang kilos niya. Hindi nagmamadali, hindi nanggigigil, pero bawat hakbang ay sigurado at may respeto.
Tuwing umaga, nakakatanggap si Athena ng simpleng mensahe. Good morning, Athena. Ingat sa pagpasok. Hindi sweet na cheesy, hindi rin demanding, pero consistent at alam ni Athena na hindi yon basta routine. Isang araw sa pantry, nakita ni Athena si Bruce na nauna na sa pila ng kape. Pagbalik nito sa office, may inilapag itong ice mocha sa mesa niya. Sir, bakit niyo pa po? Mahaba ang pila. Bahagyang ngumiti si Bruce. Mas gusto kong hindi ka nagmamadali bago magtrabaho. Napayuko si Athena. Hindi maitago ang ngiti. Minsan, hindi niya alam kung ano ba to. Panliligaw ba talaga? O baka mabait lang si Bruce? Tuwing nagkakasabay sila sa elevator, si Bruce ang unang hahawak sa pinto. Laging nagbibigay daan. Ladies first. Natural. Walang pilit. Walang pang-aakit. Pero ramdam ni Athena ang pagiging totoo. Isang araw, biglang bumuhos ang ulan sa hapon. Nasa labi si Athena. Nag-aalangan dahil wala siyang payong. May dala ka? Wala po, sir. Okay lang, magtatakbo na lang. Hindi ka tatakbo. Mababasa ka ng ulan. Tumingin ng diretso kay Athena. Mahinahon, pero may otoridad. Sa'yo na to. Inabot ni Bruce ang dalang payong kay Athena. Sir, kayo po. May isa pa ako sa kotse. Natahimik si Athena. Hinawakan niya ang payong na parang napakabigat ng simpleng galaw na yon. Napatingin si Bruce at sa ilang segundo, walang nagsalita. Pero alam nilang pareho kung anong naroon sa pagitan nila. Kapag overtime si Athena, hindi niya kailanman pinipilit o pinipressure si Bruce. Pero pag nauwi siya ng gabi, ay madalas nandun si Bruce sa lobby. Hindi siya nagtitext, hindi nagpapaalam, basta naroroon lang. Sakto, may tinapos lang akong call. Sabay na tayo? Alam ni Athena ang hindi totoo yon. Pero hindi niya ito kinumpronta. Hindi niya rin kayang hindi kiligin. Isang gabi, sobrang pagod siya. Namamanhid ang kanyang katawan. Habang palabas siya ng office, may tumabi sa kanya. Si Bruce. Athena. Yes po, sir. Inabot ni Bruce ang isang maliit na paper bag. Dinner. Sandaling tumingin sa kanya si Bruce. Hindi ko alam kung kumain ka na, baka hindi pa. Napahinto si Athena. Nakatitig sa paper bag. Hindi niya mapigilang umangat ang mata at tignan si Bruce. Ginagawa niyo po ba to sa lahat? Kumunot bahagya ang noo ni Bruce. Parang nagulat sa tanong. Saka dahan-dahang umiling. At hindi ko balak gawin sa iba. Diretsong sabi ni Bruce. Parang lumubog ang mundo ni Athena sa bigat at lambing ng sinabi nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi alam kung paano tatanggapin ang init sa dibdib niya. Athena, hindi kita minamadali. Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang maramdaman mo na totoo ang nararamdaman ko. Napayuko si Athena. Pilit tinatago ang ngiti, pero alam niya na unti-unti na siyang nahuhulog. Kinabukasan, hindi agad bumangon si Athena. Mabigat ang katawan niya. Parang nilalamig, kahit nakabalot na siya ng kumot. Siguro, dahil hindi siya nakatulog ng maayos, kakaisip kay Bruce, yung mga sinabi nito, yung paraan ng paghawak sa kamay niya, yung pangakong dahan-dahan, pero sigurado, hindi niya maialis sa isip. Bakit ba kasi ganyan? Bakit parang lalo akong kinakabahan? Bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang bumangon, pero parang umiinit ang noo niya. Mabigat ang pakiramdam, pahiwatig na nilalagnat siya. Ngunit kahit ganon, pilit siyang nag-ayos para pumasok. Hindi siya maaring lumiban, lalo na't may pagpupulong sila ngayong araw. Habang naghahanda, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Bruce kagabi. Yung mensahe nitong simple, pero may bigat. Hindi niya alam kung ano ang eksakto, pero may hinala na siya. At kahit hindi pa niya inaamin out loud, handa na sana siyang sabihin sa wakas ang nararamdaman niya. Pero hindi niya alam na sa loob lang ng isang oras, mababasag ang buo niyang tapang. Pagpasok ni Athena sa lobby,
Agad niyang naramdaman ang kakaibang kaba. Ayaw niya mang aminin, pero hinahanap ng mga mata niya si Bruce. Nakasanayan na kasi niyang maramdaman ang presensya nito kahit hindi niya hinahanap. Pero ngayon, wala. Naglalakad siya papunta sa elevator, hawak ang bag, medyo nanginginig dahil sa lagnat. At doon niya nakita ang eksena na parang sampal sa puso niya. Si Bruce, kasama ang bagong sekretarya, at bago sumara ang elevator, nakita niyang hinalikan ni Bruce ang noo ng sekretarya nito. Tumigil ang mundo ni Athena. Parang nawala ang lahat ng narinig niya kagabi. Parang biglang naging katawa-tawa ang nararamdamang kilig. At pakiramdam niya, pinaglalaruan lang siya. Akala ko ako lang. Bulong niya sa sarili at nanginginig ang boses. Hindi niya alam kung dahil sa lagnat o sa sakit na dulot ng nakita. Pero biglang sumikip ang dibdib niya. Umiinit ang mukha niya, hindi dahil sa kilig, kundi sa halong hiya, sama ng loob, at selos. Tatalikod na sana siya, ngunit naglakad pa rin siya papunta sa hallway, kaya't umiiwas siya, umiikot, at tumadaan sa likod ng mga cubicle. Halos para bang may kinahabol siya. Hindi pa siya handang harapin si Bruce. Hindi pa niya kayang marinig kung paano ipapaliwanag nito ang nangyari. At higit sa lahat, hindi niya kayang makita ang sekretaryang yon. Maghapon siyang nanatiling tahimik, hindi nakikipag-usap, halos hindi sumasagot sa chat. At tuwing nakikita niyang lumalapit si Bruce, lumalayo siya sa kabilang department, nagpapalusot na may kukunin o asikasuhin. Sa totoo lang, tumatakas siya, umiiwas at nagkukubli. Dahil sa pagod, pagkainis at selos, lalo siyang nilalagnat. Nagiinit ang katawan niya at nanginginig ang mga kamay tuwing hahawak sa keyboard. Bandang hapon, hindi na makatiis si Bruce. Pumasok siya sa cubicle ni Athena nang hindi nagpapaalam. Athena. Busy po ako, sir. Hindi ka lumilingon. Hindi ka sumasagot sa message ko. Kanina pa kita hindi mahagila. Malalim ang boses na may halong pag-aalala. May problema ba? Hindi sumagot si Athena. Athena, tingnan mo ko. Dahan-dahan siyang lumingon, pero hindi niya mapigilan ang naiipong emosyon. Namula ang mga mata niya, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng puso. Mukha kang may sakit. Nilalagnat ka ba? Hindi niya sinagot. Ayaw niyang maging mahina at ayaw niyang magmukhang apektado. Pero nang tumikim siya, lumabas ang boses na hindi niya kayang pigilan. Sir, pwede po ba? Huwag mo na akong lapitan. Natigilan si Bruce. Kita sa mukha niya ang biglang pag-aalala. Athena, bakit? Hindi na niya kaya. Hindi na niya napigilan. Sir, nakita ko kayo kanina. Pabulong, pero basag ang boses. Nagtaas ng kilay si Bruce, halatang hindi alam ang tinutukoy niya. Sa elevator, nakita ko kayong hinahalikan ng sekretarya. Nanlaki ang mata ni Bruce. Hindi pa tapos si Athena. Alam ko namang wala po akong karapatang mag-react. Wala namang tayo. Wala ka namang pangako sa akin. Pero kumunot ang noo niya, napuno ng sakit ang mata. Pero hindi ko akalain na ganun ka pala. Akala ko ako lang. Akala ko hindi niya na tinapos. Kumikirot ang puso niya. Nagsiselos ako. Okay? Nagsiselos ako. Tahimik ang buong paligid. Walang imik si Bruce. Walang tunog, kundi ang mabilis na tibok ng puso nila. At sa halip na magalit o magpaliwanag, agad gumiti si Bruce. You're jealous? Hindi sumagot si Athena, pero halata. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maawa dahil nilalagnat ka habang nagsiselos. Namula lalo si Athena. Sir, wag naman po. Pero hindi niya natapos dahil humarap sa kanya si Bruce ng seryoso. Tinitigan siya nito ng diretso. Lumapit ito. Hindi mabilis, dahan-dahan, maingat, parang ayaw siyang biglain. Athena, hindi kita lolokohin. Hindi gumalaw si Athena at hindi makakatingin.
Lumapit pa si Bruce. Halos ilang pulgada lang ang pagitan nila. Una pa lang, ikaw na ang gusto ko. Umangat ang mga mata ni Athena at nagulat. Kaya nga kita nilalayuan noon kasi natatakot akong hindi ko makontrol ang sarili ko. Pero hindi ko kayang lokohin ka. Hinawakan ni Bruce ang mesa. Bahagyang yumuko para abutin ang antas ng tingin niya. At yung nakita mo kanina, huminga siya ng malalim. Pinsan ko yon. Napakurap si Athena. Ha? Malapit na pinsan. Tumingin siya kay Athena ng malambing. Ano namang klaseng lalaki ako kung ahalikan ko sa ang kahit sinong babae sa harap ko? Namula si Athena ng todo. Kasi akala mo niloloko kita? Tumungo siya ng mahina. Biglang inabot ni Bruce ang pisngi niya. Marahang sinusuri ang init. Nilalagnat ka. May halong pag-aalala ang boses ni Bruce. Stress ka ba dahil sa akin? Hindi sumagot si Athena pero halata. Maganda pala kapag nagsiselos ka. Sir, aamin ka lang pala na gusto mo rin ako kapag nagsiselos ka, ha? Namilog ang mata ni Athena. Hindi ko po. Pero hindi na niya natapos dahil biglang hinawakan ni Bruce ang kamay niya. Mahigpit, pero maingat. Athena, hindi kita pinaglalaroan. Hindi ko gagawin yun kahit kailan. Nilapit nito ang mukha niya. Hindi ganap, pero sapat para maramdaman niya ang hininga nito. At kung nagsiselos ka, ibig sabihin, may nararamdaman ka. Hindi makatingin si Athena. Konti lang po. Konti? Tumaas ang kilay ni Bruce. Kahit nilalagnat ka, marunong ka pa rin magsinungaling? Namilog ulit ang mata ni Athena. It's okay. Mahinang natawa. Hindi kita pipilitin umamin. Unti-unti siyang tumayo at inayos ang suot ni Athena na nalukot dahil sa pag-upo. Pero ako, sasabihin ko ng diretso. Tumingin siya ng malalim sa mga mata nito. Totoo, at walang halong biro. Athena, gusto kita. Tumigil sandali si Bruce. Matagal na. Hawak pa rin ni Bruce ang kamay ni Athena. Hindi niya ito binitiwan. Gusto rin kita. Napahinto si Bruce. Parang sandaling natulala. Tiningnan niya si Athena na para bang hindi niya alam kung paano hahawakan ang saya sa dibdib niya. Saka siyang ngumiti. Yung tipong ngiting hindi mapigilan, hindi mapeke. Salamat ng sobra. Hinawakan niya ulit ang kamay ni Athena. Mas maingat, pero mas sigurado. Hindi nila namalayang lumipas ang ilang minuto ng tahimik na kilig at konting tawanan habang nakasandal si Athena kay Bruce. Pagkaraan, bigla na lang nagsalita si Bruce, parang may naalala. Alam mo, may gusto akong ikwento. Napatingin si Athena. Nakakunot ang noo pero nakangiti. Tungkol saan? Huminga si Bruce ng malalim, bahagyang nakatingin sa kawalan. Nung bata pa ako, may isa akong kaibigan. Ang kulit. Sobrang kulit na minsan gusto ko nang umuwi na lang at iwan siya. Napatawat si Athena ng mahina. Bakit? Kasi kahit anong bawal, ginagawa. Kapag sabi ng nanay niya huwag magbisikleta, ayun, nakalima pang ikot. Napakagatlabi si Athena. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kung anong maliit na biglang kumislot sa alaala niya. Parang may kahawig. Parang pamilyar. Pinili na lang niyang makinig. Naalala ko pa, isang beses may injury siya. Pilay na nga. Pero aba, nagbebisikleta pa rin. At ayun, dumiretso sa kanal. Napakurap si Athena. Sumikip ng bahagya ang dibdib niya. Hindi niya maintindihan. May pilay? Mahina niyang tanong. Oo. Tapos, nagkapeklat pa sa tuhod dahil sa sugat. Sabi ng lola niya, matigas daw ulo. Kaya may souvenir. Napatingin si Athena sa sarili niyang tuhod. Sa mahabang peklat na matagal na niyang tinatago. Hindi yun normal na aksidente lang. Bike accident yon nung bata pa siya. Bruce. Halos pabulong. Parang may kinikilabutang hindi maipaliwanag. Anong tawag mo sa batang yon? Huminto si Bruce.
tumingin sa kanya ng diretso at ngumiti. Ang tawag namin sa kanya, si Inang. Nanlaki ang mga mata ni Athena. Nanlamig ang mga kamay niya na para bang biglang umatras ang mundo. Bruce, kinapa niya ulit ang peklat sa tuhod niya. Naaalala mo ba kung bakit siya tinawag na Inang? Oo naman. Napatawa si Bruce. Malambing at may halong pagbalik alaala. Kasi maliit siya, maingay. Pero siya yung lagi naming tinatawag kapag may away. Parang little nanay namin kaya tinawag siyang Inang. Natahimik si Athena. Nahihirapan siyang makagalaw, makahinga. Kasi yun mismo ang dahilan. At yun mismo ang tawag sa kanya noon. Bruce, mahina niyang bulong. Yung batang Inang na sinasabi mo. Tumingin si Bruce sa kanya at ngumiti ulit. Parang matagal na niyang alam. Athena, mahinang bulong ni Bruce. Huwag ka nang magtaka. Hinawakan ni Bruce ang tuhod ni Athena, doon mismo sa peklat, at parang may nanumbalik sa kanyang isipan. Ikaw si Inang. At sa unang pagkakataon, natahimik si Athena. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa katotohanan na si Bruce pala ay matagal na niyang kilala at ang batang kanyang naging kaibigan. Kinabukasan, mas maaga kaysa nakasanayan si Athena pumasok sa opisina. Hindi niya alam kung bakit, pero parang mas magaan ang pakiramdam niya ngayong umaga, kahit medyo napuyat siya sa kaiisip tungkol sa kahapon. Yung pagtatapat nila ni Bruce, yung realisasyon na matagal na pala silang magkakilala noon pa, yung tawag sa kanya na Inang, at ang paraan ng paghawak ni Bruce sa peklat niya. Lahat yon, paulit-ulit sa isip niya. Pagdating niya sa finance department, binati siya ng mga kasamahan niyang maagang dumating. Good morning! May mga ngiti, may kumaway, pero napansin nila ang bahagyang pamumula ng pisngi niya. Athena, ang blooming mo ah! Napailing siya sa sinabi ng kanyang katrabaho. Ha? Hindi ah. Kulang nga sa tulog eh. Pero bago pa siya makaupo, biglang bumukas ang pinto at dumating si Bruce. Nakatayo siya sa may entrance ng finance office. Naka-corporate attire, pero may malambing na ngiti. Hawak-hawak niya ang isang paper bag at ang unang mata niyang hinanap ay si Athena. Good morning, Athena. Hindi malakas, pero sapat para mapalingon ang buong department. Natahimik ang finance office. Nagkatinginan ang mga staff. May nagtaas ng kilay, may napangiti, at may kumurot sa braso ng katabi. At si Athena, parang biglang napuno ng kuryente ang buong katawan nito. Sir Bruce, good morning po. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. Lumapit si Bruce. Mabagal, na para bang wala siyang ibang nakikitang tao, kundi si Athena lang. Nang nasa harap na niya, inabot nito ang paper bag. Breakfast. Hindi ka nag-almusal, am I right? Napatigil si Athena. Hindi naman niya nasabi, ngunit alam na alam ni Bruce. Sir, bakit naman? Kasi kagabi ang dami mong iniisip. Halata sa mata mo. Napatingin ang buong finance team kay Athena na para bang nanunood sila ng isang eksenang diretso sa telenovela. Dahil sa biglaang atensyon, namula si Athena mula pisngi hanggang leeg. Pakiramdam niya ay para siyang nahuli sa gitna ng spotlight nang hindi man lang handa. Sir, baka po may makakita? Ano kung may makakita? Ngumiti siya. Isang diretsong titig na hindi kaya ni Athena salubungin. Kaya halos matunaw siya sa kinatatayuan. Napalingon na lang siya palayo. At bago pa man siya tuluyang makababa sa swivel chair, ay may biglaang humarang sa harapan niya. Si Marco. Nakatayo, nakapamewang. Parang detective na may natuklasang malaking sikreto. Athena, bakit parang araw-araw na nandito si Sir Bruce? Nagtaas ito ng kilay. At bakit ikaw lang binibigyan ng pang-almusal? Marco, pwede ba wag kang maingay? No, gusto ko ng sagot. Nakakunot ang noo nito. May namamagitan ba sa inyong dalawa? Napatingin si Athena kay Bruce, pero nakangiti ang lalaki. Parang ikinatuwa pa ang pangusisa ni Marco. Marco, right?
Yes po, sir. Best friend ni Athena dito? Tumango si Marco. Good. At dahil best friend ka, lumapit siya, mabagal at nakangiti. Ikaw ang unang may karapatan na malaman. Halos mabitawan ni Athena ang hawak niyang folder. Sir, hindi pa. Pero bago pa niya mapigilan, nagsalita na si Bruce ng diretso. Marco, nililigawan ko si Athena. Maraming hindi makapaniwala. May napatalon sa upuan. May nagtakip ng bibig na parang may malaking revelasyon. At may isa pang nasamid sa iniinom na kape. At si Marco, nakatayo roon. Parang hindi makapaniwala sa nasaksihan. Hindi mawari kung matatawa ba siya o may intriga sa buong eksena. Ha? Seryoso po? Ngumiti si Bruce, yung tipong walang halong biro. Very serious. Sir naman. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun, pero hindi ko pa nga nasasabi kay Marco. So, may namamagitan nga sa inyong dalawa. Tumakbo si Marco paatras na parang sumabog ang isang chismis bomb. Marco! Umayos ng tayo si Bruce. Nasusunod ko na lang ikukwento sa'yo. Pagkaalis nito, tumingin ulit siya kay Athena. See you later? Hindi nakasagot si Athena. Tumango lang siya. Pilit pinapakalma ang sarili bago mabilis na tumalikod. Dahil baka mapansin ni Bruce na sobra na ang ngiti niyang hindi na niya kayang pigilan. Pagdating ng tanghalian, muling nagulat ang buong finance office nang biglang lumitaw si Bruce. Ngayon na may dala siyang lunchbox. Sa halip na ipatawag si Athena sa opisina niya, tulad ng nakasanayan, siya na mismo ang naglakad papunta at diretsong tumungo sa mesa ni Athena nang walang pag-aalinlangan. Maingat niyang inilapag ang pagkain sa harap nito. Kain tayo? Napahawak si Athena sa sentido. Hindi dahil sa inis, kundi dahil hindi niya talaga kayang tiisin ang sobrang tamis na ipinapakita sa kanya. Para siyang tinamaan ng matinding kilig habang pilit niyang pinipigilan ang sarili na mapangiti ng sobra sa harap ng lahat ng nakatingin. Sir, sobra naman po yata. Bakit? Umupo sa tabi niya. Parang wala lang. Bawal bang alagaan ka? Napalingon agad si Athena. At ang salitang alaga na binitiwan ni Bruce ay parang diretsong tumama sa puso niya. Sapat para mawala ang lahat ng sasabihin niya. Napalingon agad si Athena at ang salitang alaga na binitiwan ni Bruce ay parang diretsong tumama sa puso niya. Sapat para mawala ang lahat ng sasabihin niya. Hindi na siya nakapagbitaw ng kahit anong salita. Dali-dali niyang tinakpan ang mukha niya sa sobrang hiya at kilig na hindi niya makontrol. Si Bruce naman ay mahina lang natawa. Lumapit ng kaunti at marahang inalis ang kamay ni Athena sa kanyang mukha. Para bang sinasabing wala siyang dapat ikahiya. Athena, look at me. Dahan-dahan siyang tumingin. Kahapon pa tayo. Hindi ako nagpapaka-casual. Kasi ayokong itago na gusto kita. Napakagatlabi si Athena. Hindi na niya matago ang ngiti. Habang lumilipas ang araw, napansin ng lahat na pabalik-balik si Bruce sa finance office. Minsan, kunwari may ipapapirma. Minsan, may kailangan daw sa system. Minsan naman, magtatanong lang ng update. Pero ang totoo, si Athena talaga ang hinahanap niya. At ang mas ikinagulat ng lahat, hindi na niya ito itinatago. Klarong-klaro ang dahilan ng pagpunta niya. At tila wala na siyang balak magpanggap pa. Sa kabilang gilid ng opisina, nakaupo si Marco. Nakatingin kay Athena na may pagdududa. Athena, sabihin mo sa akin, sinagot mo na ba? Nalaglag halos ang ballpen ni na Athena. Marco, hindi pwede tong hindi mo sasabihin sa akin. Narinig mo bang mga bulungan dito sa finance? Girl, buong department nag-uusap na. Secret muna. So, kayo na? Napabitiw si Athena ng buntong hininga, pero nakangiti. Oo, pero wag maingay please. Kilig, oh my gosh. Agad siyang tinakpa ni Athena sa bibig. Marco! Tumawa si Marco at nagtatatalon pa. Desti ko, may CEO ng boyfriend.
Shh! Pero kahit anong pigil ni Athena, hindi niya maitago ang ngiting hindi mawala sa labi niya. Pagdating ng hapon, pinatawag siya ni Bruce sa office nito. Kumakatok pa lang siya, ay bumukas na agad ang pinto. Nandito ka na pala. Nakangiti, parang buong araw siyang naghintay. Sir, may pinapagawa po kayo? Yes, I have something to tell you. Tumango si Athena, pero napansin niya, mas seryoso ang mukha ni Bruce ngayon. Okay po, ano yon? Umupo si Bruce sa harap niya. Athena, gusto kitang ibalik sa pagiging sekretarya ko. Nanlaki ang mata ni Athena. Ha? Bakit po? May nagawa ba akong mali sa finance? Ayoko pong… Hindi. Hinawakan ni Bruce ang kamay ni Athena para tumigil ito. Wala kang nagawang mali kailanman. Napalunok si Athena. Nakatingin lang sa kanya. Yung pinsan ko, she's leaving. Pupunta siya sa States for long term na. Tumango si Athena. At gusto ko na ikaw ulit ang sekretarya ko. Nag-init ang pisngi ni Athena. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa tono ng boses ni Bruce. Sir, sure po kayo? Oo naman. Sa totoo lang, nais ko na maging official na sekretarya kita. Naguguluhan si Athena. Official po? Tumayo si Bruce, lumapit, at tumigil sa harap niya. Parang huminto ang oras. Athena, gusto kong ipaalam sa lahat. Ano pong ipaalam? Tayo. Huminto ang mundo ni Athena. Sir. Gusto kong ipaalam sa iba. Ayoko nang itago. Hindi kita ikinakahiya. Hindi kita pagsasawalang bahala. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang girlfriend ko. Natulala si Athena. Literal na hindi makagalaw. Hindi niya lubos sa kalain yon, pero ramdam niya na totoo at hindi biro. Makikita sa mukha na si Bruce ay seryoso. Napasimangot ng kaunti si Athena. Sir, hindi ba nakakahiya sa inyo? CEO kayo. Diyos ko, Athena. Hindi mo ako kailanman ikinahiya. Nalaglag ang puso ni Athena. Totoong saglit siyang napaluha. Hey. Hinawakan nito ang pisngi niya at pinahid ang luha. Huwag kang umiyak. Hindi kita susukuan. Kasi sir, first time may nagsabi sa akin ng ganyan. Ngumiti si Bruce. Kinabig siya papalapit at hinawakan ang natitirang luha sa mata niya. Kaya nga ako nandito. At sa sandaling yon, alam niyang totoo ito. Ito na ang realidad niya. Kinahapunan, bago pa umuwi ang lahat, ipinasama sila ni Bruce sa maliit na meeting room. Tahimik ang mga empleyado, pero halatang excited. Pagkapasok ni Bruce at Athena, nagsimulang magbulungan ang lahat. Tumayo si Bruce sa harap. Magandang hapon sa lahat. May announcement lang ako. Tumigil ang bulungan at kahit anong kaba ang nararamdaman ni Athena, hindi na siya nakapagsalita. Simula sa susunod na linggo, babalik na si Athena bilang sekretarya ko. May mga nagulat at nasorpresa. At may isa pa. Humawak si Bruce sa kamay ni Athena. Harap-harapan sa lahat. Hindi lang siya sekretarya ko. Ani ni Bruce at huminga ng malalim. Girlfriend ko rin siya. Bumulyaw ang buong opisina. May kinikilig, may nangaasar. At si Athena, nakatayo lang doon. Nahihiya, pero sobrang saya. Hindi niya lubos inakala na may lalaking ipagmamalaki siya sa harap ng lahat. Wala nang mga lihim. Mahinang bulong ni Bruce. Wala nang pagtatago. At sa gitna ng ingay ng opisina, sa harap ng mga taong nagulat, nagkagulo, nag-cheer. Sa wakas, napangiti na si Athena. Hindi na kinikimkim, hindi na nagtatago, at hindi na nag-aalinlangan. Tahimik si Athena sa gilid ni Bruce, halatang kinakabahan, pero pinipilit ngumiti. Ipapakilala lang naman si Athena sa mga magulang ni Bruce. Labis ang kaba na nararamdaman ng babae, habang nakangiti naman ang mga magulang ni Bruce. Ramdam ang tuwa sa unang pagkakataong may dinala itong babae sa bahay. Mom, Dad, si Athena po. Ngumiti ang nanay ni Bruce nang malumanay.
pero may mapanuring tingin na parang sobrang natuwa sa una pa lang. Ay, ang ganda mo pala, iha. Salamat po. Tumawa ang tatay ni Bruce, yung malalim at masaya. Bruce, anak, ngayon ka lang nag-uwi ng babae. Ibig sabihin ba nito, seryoso ka na talaga? Biglang napakamot ng batok si Bruce. Nahihiyang nakatingin kay Athena, pero proud na ngumiti. Hinawakan ni Bruce ang kamay ni Athena sa ilalim ng mesa. Dad, yes, seryoso po ako sa kanya. Hindi na napigilan ng nanay ni Bruce ang maging masaya para sa anak. Nako, Athena, pasensya ka na kung medyo makulit kami, ha? Ngayon lang kasi namin nakita ang anak namin na ganito ka-blooming. Napangiti si Athena. Mas humigpit ang hawak niya sa kamay ni Bruce. Hindi po, ayos lang po. Masaya nga po ako. Habang nag-uusap sila, panay ang tingin ng magulang ni Bruce sa dalawa, sa paraan ng paghawak nila ng kamay, sa tingin na parang may sariling wika, sa katahimikan na hindi awkward, kundi komportable. At doon na, nagsimula ang biro ng tatay. Oh, Bruce, kailan ang kasal? Nanlaki ang mata ni Athena, muntik pang mabulunan sa tubig. Natawan na lamang si Bruce at hinimas ang likod ni Athena. Dad, ngunit hindi pa doon natapos ang biro. Ay nako, tama ang papa mo. Magpakasal na kayo nang magkaapo na ako. Matagal ko nang hinihintay yan. Namilog ang mata ni Athena, namula, napayuko ng bahagya. Po, mas lalo silang nagtawanan. Ay anak, joke lang yun. Pero kung sakali man, hindi kami tutol. Gandang bata eh. Bruce, bilisan mo na. Hindi kami bumabata. Gusto ko nang may kargang apo habang may lakas pa ako. Namula si Bruce. Pero halatang hindi siya naiirita at hindi rin natataranta. Para bang komportable. Sobrang komportable. Hinawakan niya ang kamay ni Athena sa ibabaw ng mesa. This time, proud. Hindi nagtatago. Ma'am, Dad, isa-isa lang po. Huwag niyo pong takutin yung girlfriend ko. Ngumiti si Bruce kay Athena. Tama po, girlfriend ko na. Nanahimik ang mesa sandali. Hindi dahil shock sila, kundi dahil sabay-sabay ng ngiti, kilig, at saya ang naghalo sa mukha ng mga magulang ni Bruce. Ay Diyos ko anak, yan ang unang beses kong narinig na sabihin mong girlfriend. I'm so happy for you. At ikaw Athena, huwag kang kabahan sa amin. Biro-biro lang yung mga kasal-kasal. Baby. Pero kung magkataon, ewan ko na lang. Baka ako pang maunang maiiyak sa tuwa. Napayuko si Athena. Pero ngayon, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kilig at pagpapasalamat. Hindi niya inaasahang magiging ganito kawarm ang pagtanggap sa kanya. Salamat po sa pagtanggap. Hinawakan ni Bruce ang pisngi niya saglit. Malambing. See? Sabi ko sa'yo, mamahalin ka nila. At doon na tuluyang lumuwag ang dibdib ni Athena. Para ngayon lang siya huminga ng malalim sa harap ng pamilya ng isang taong mahal niya. Bruce, dapat may sundown wedding tayo ha? Yung magandang lightning. At sumagot naman ang nanay. Oo, tapos after 9 months after honeymoon, may baby na. Ma, sabay na sigaw ni Bruce at Athena. At sa gitna ng tawanan, kilig at biruan, isang bagay lang ang malinaw kay Athena. Hindi lang siya tinanggap. Hindi lang siya minahal ni Bruce, kundi buong pamilya nito. Handa siyang ipagluto, biruin, asarin, at mahalin na parang kanila. Hindi pa rin maisip ni Athena kung gaano siya kaswerte kay Bruce. Sa tuwing kasama niya ito, paulit-ulit niyang nararamdaman ang isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman, ang pagiging ligtas. Maalaga si Bruce, maalalahanin, at hindi siya kailanman pinabayaan. Sino nga ba ang mag-aakala ng isang simpleng sekretaryang tulad niya na minsan iniisip na ordinaryo lang ang mundo ay mamahalin ng ganito ng isang lalaking tulad ni Bruce. Minsan pa nga, natatawa na lang siya sa sarili dahil kung babalikan niya ang unang araw nila sa kumpanya, hindi niya iisiping mauwi sila rito. Isang pag-ibig
na puno ng respeto, tiwala, at pangako. Hindi rin nagtagal at ipinakilala na ni Athena si Bruce sa kanyang pamilya. Kabado siya nung una. Hindi niya alam kung magiging komportable ba ang mga ito o magiging intimidated sa presensya ni Bruce. Ngunit nang dumating ang araw ng pagbisita, napawi lahat ng takot niya. Tanggap na tanggap siya ng pamilya ni Athena. At si Bruce naman ay nagpakita ng tunay na pagpapakumbaba at paggalang. Nakipagkwentuhan siya sa ama ni Athena tungkol sa trabaho. Tumulong maghanda sa kusina kasama ang ina at nakipagbiruan pa sa nakakabata nitong kapatid. Nang umuwi si Bruce ang gabing yon, napangiti na lang si Athena habang pinagmamastan itong paalis. Ramdam niyang nagugustuhan na ng pamilya niya ang lalaking mahal niya. Ngunit hindi palaging ganoon kagaan ang bawat araw. Isang hapon, habang abala si Athena sa pag-aayos sa mga report sa trabaho, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Pagtingin niya sa screen, natigilan siya nang tumatawag ang ina ni Bruce. Hindi ito madalas tumawag, lalo na nang hindi sinasabi sa kanya ni Bruce. Agad siyang kinabahan. Pagsagot niya, una niyang narinig ang nanginginig na boses ng ina ni Bruce. Sinabi nito na isinugod nila si Bruce sa ospital dahil biglang sumama ang pakiramdam nito. Para bang lumubog ang mundo ni Athena. Hindi niya tinapos ang mga ginagawa. Kinuha niya ang bag, nagpaalam ng mabilis sa mga kasamahan at sumakay ng taxi na halos hindi nakapaghintay gumalaw. Sa buong biyahe, hindi niya mapigilang magdasal na sana hindi malala. Sana maabutan niya. Sana ligtas si Bruce. Pagdating niya sa ospital, halos tumakbo siya sa hallway. Hinahanap ang tamang kwarto. Malamig ang hangin at ang amoy ng disinfectant ay lalong nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Pagbukas niya ng pinto, hindi niya naisip kung dahan-dahan man o hindi binuksan niya yon na may halong takot at pag-aalala. Pero pagpasok niya, muntik na siyang tumigil huminga. Si Bruce ay nakaupo sa ospital ng kama at nakangiti. At hindi lang yun. Nandoon ang mga magulang nito, nakangiti rin, at tila may tinatago ang kilig. Ilang malalapit na kaibigan ni Bruce ay nandoon din, nakatingin sa kanya na parang may hinihintay. Napahinto si Athena. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o magagalit. Unti-unting nanikip ang dibdib niya habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makakilos. Nang maramdaman ni Bruce ang presensya niya, agad itong tumayo mula sa kama at lumapit. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang kamay, mainit at matatag, na parang bang sinasabing ligtas siya at wala siyang dapat ikabahala. At sa harap mismo niya, lumuhod si Bruce. Nanlaki ang mga mata ni Athena. Umikot ang paligid. Ang takot na kanina ay sumasakal sa kanya, napalitan ng pagkalito, ng pagkabigla, at ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Inilabas ni Bruce ang isang maliit na kahon. Nang bumukas yun, tumama agad sa mga mata niya ang kinang ng singsing. At doon na bumigay ang luha ni Athena. Hindi na kailangan ng mga salita. Nakita niya sa mga mata ni Bruce ang buong katotohanan. Ang tibay ng pangako, ang lalim ng pagmamahal. Narinig niya ang boses nitong puno ng pag-ibig habang humihiling ng isang buhay na magkasama. At ang sagot ni Athena ay isang malakas ngunit nangangatog na oo. Isang oo na matagal nang nasa puso niya. Niyakap niya si Bruce ng mahigpit. Parang takot siyang mawala pa ulit ito sa mga bisig niya. Nagpalakpakan ang lahat sa loob ng kwarto at ang ina ni Bruce ay halos umiiyak ng sobra sa tuwa. Ang ama naman nito ay hindi nagpahuli sa pagbibiro, na para bang mas excited pa siya kaysa magkasintahan. At doon, sa isang kwarto ng ospital na dapat sana'y puno ng kaba, na puno ng ngiti, luha ng kaligayahan at pagmamahal. Doon napagtanto ni Athena na maswerte siya, hindi lang kay Bruce, kundi sa dalawang pamilyang buo na tumanggap sa kanya. Sa sandaling yon, alam niyang nagsisimula na ang bago nilang buhay. At sa wakas, sigurado silang dalawa na hindi nabibitaw. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa
sa'yo lamang